kasalukuyan sa mismong sarili nating bansa, may mga lugar umano na bawal ang Pilipino. Naglipa na sa social media ang reklamo ng mga Pilipino laban sa Korean establishments na may no Pinoy policy. Anila, sa Pampanga may mga establishmentong umano'y tumatanggap lamang ng mga dayuhan, partikular na mga Koreano, at tinatanggihan ang mga Pilipino kung wala silang kasamang banyaga. Isang nakababahalang sitwasyon kung saan sa sarili nating lupa, tila nagiging second-class citizen tayo. Nang makarating sa atin ang reklamong bawal pumasok ang mga Pilipino sa ilang Korean establishment sa Pampanga, agad tayong nagtungo dito upang mag-imbestiga. Ayon sa mga nakapanayam natin sa kahabaan ng tinatawag na Red Street sa Angeles, Pampanga, karamihan sa mga KTV bars at restaurants ay tinuturing na Korean only. Maging ang ilang staff na Pilipino aminadong may direktiba umano ang mga Koreanong may-ari na huwag tanggapin ang mga kapwa Pilipino bilang customer upang mapanatiling eksklusibo sa mga dayuhan ng establishmento. May ilan pang nagsasabing itinuturing umanong delikado ang mga Pilipino, isang aligasyong malinaw na may bahid na diskriminasyon. Ate, pwede ba Pinoy? Ha? Ano pwede? Mahal ko lang yun. Eh, kung hindi lang po kayo kasabi po. Ilan? Kahit isa lang, mayayari ka rin. Ha? Ano ba mangyayari? Kaya tayo ba po? Bakit tayo? Ayaw kasi nila ko yan. Gat mari, bawal Pinoy. Oo, exclusive po nun. Bawal Pinoy. Normally. Why? For dangerous. Why? It's dangerous. Bakit kasi mga Pilipino nag-ano sa mga babae? Yan? Magbibidyo. May bawal naman yung dito. Kaya agad tayong nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Isa na rito ang Korean Ambassador to the Philippines na si Lee Sang-hwa. Nagpaabot tayo ng isang komprehensibong report sa embahada upang ipagbigay alam ito. At matapos nga ang 2 araw, nagkaroon ng aksyon dito. Dahil sa pagtutulungan ng programa at embahada, nagkaroon ng isang order sa mga establishmento na maglagay ng formal apology at pangako na discrimination-free ang mga ito. Bumuo rin ang resolusyon ng Local Entertainment Association at Central Luzon Korean Association para sa pagpapanatili ng maayos na asal ng mga Koreano sa lugar at ginawang mas mahigpit ang inspeksyon ng Korean Community Association sa mga lugar na ito. I have been informed that Clark community leaders in Angeles and Clark recently convened a consultative meeting with representatives from various local associations and the leadership of the entertainment sector. During this dialogue, Korean establishment owners concurred on the necessity of thoroughly reviewing their conduct and communication to identify any actions or language that could be perceived as discriminatory. While emphasizing that such instances are not intended or generally practiced, they deeply recognize the gravity of this matter. We remain dedicated to fostering a harmonious relationship between our communities and value continued leadership in this regard. Nakipag-ugnayan na rin ang programa sa lokal na pamahalaan ng Angeles City. Dito natin nalaman na mayroon na palang umiiral na ordinansa laban sa diskriminasyon sa mga business establishments. Kasalukuyang nirerepaso ng LGU at DILG ang implementasyon ng nasabing ordinansa at pananagutin ang mga patuloy na susuway dito. We stand against discrimination in all forms and remain committed to upholding the rights and dignity of every Angeleño and visitor. To ensure a safe and lawful business environment, I have directed the Business Permit and Licensing Division to regularly inspect the operations of Korean-operated businesses. The LGU will continue to monitor, enforce, and communicate with transparency to ensure that Angeles remains a fair and inclusive city for all.
katunayan, ang negosyo ay may karapatang kumita. Ngunit hindi ito lisensya para sa diskriminasyon. Bilang chairman po ng Senate Committee on Foreign Relations, hindi katanggap-tanggap ang ganitong klaseng diskriminasyon sa mga kapwa nating Pilipino. At ito ay may kaparusahan, multa, kaso at posibleng pagsasara po ng negosyo. Kaya malinaw ang dapat gawin. Paigtingin ang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan, higpitan ang pagpapatupad ng batas at tiyaking may agarang aksyon laban sa mga establishmentong lumalabag. Dapat malinaw din sa Pilipinas, ang Pilipino ay hindi kailanman magiging second-class citizen sa sarili niyang bayan. Kung mayroong pang-aapi sa inyong lugar, ipagbigay alam sa aking opisina, i-message nyo lang po ako sa Facebook o di kaya tawagan ang mga numero sa screen upang ating maaksyonan. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.